have a slight emergency. Ano to? We're supposed to go to Montreal, pero da-divert muna kami sa ER because somebody is feeling different. Okay, may numbness sa kalahati ng kanyang mukha on the right side. Okay? Hopefully it's not a stroke. He's not feeling confused. But last night before he slept, there was parang he was having a migraine from his right temple down to under the ear, the right ear sa bandang jaw. So ano, okay ka ba? Yung mga trabador Meksikano pa rin, no? Ay, ikaw talaga, okay ka ba? O, tingnan mo. Ano? Yeah, so just for our peace of mind, and talagang dapat magpa-check muna kami before we go anywhere else. Okay, ngayon lang kami makakapunta ng ER ni JJ since I moved here to Canada in 2020. So we will see itong issue ng long waiting times. Oh no, okay ka ba? Excuse. Yep. O sige, we'll update you later. Andito pa kami ngayon sa Quebec. Okay. Dito na kami. Quebec General Hospital. Again? Last Ang na yan, ganda ng hospital. Okay. Ito. Ay, nasa harap mo na lang. Ito na lang. Park lang kami. Yeah, sige. Ako naman, kami dito na lang kami. Ang ganda naman ng hospital na to. You'll be fine, buddy. How are you? Ayos lang. Tara. Okay, okay. Huwag na. Siyempre. Oh my God, this is crazy. Hirap talaga pag turista. Yes, it is the Quebec General Hospital. Siguro yung mga nanonood na taga-Quebec, matatawa na lang. Hindi pala ito yung tunay na hospital. This is a historic site. Ano ba, siguro isa sa mga unang, ito ba unang general hospital dito sa Quebec? Nakakaloka! Kaya pala napakaganda nito. Sabi namin, ba't walang tao? So may may pinakita sa amin na listahan ng mga nearest hospitals here. Mukhang madalas magkamali ang mga turista at nagpupunta dito kasi yung French na receptionist, may binigay siya sa amin na agad na parang prepared papers na nakasulat doon na we are not a real hospital, kahit na alam namin pareho ang pangalan namin, mga ganon. This is not a hospital. It's a historic place, site, kaya pala ganito itsura. Pero may address na kami. Okay, go inside, Luna. Okay, hold on. Wait lang, maglilinis-linis na sana kami eh. Wait lang, Luna, you Anything? Wala. None whatsoever. Okay, not progressing. At walang numbness sa extremities, limited sa face. Luna, you Siyempre, kami, chat GPT, no? Siyempre, hindi naman yun sobrang accurate. But just to check what it says. Una, akala TMJ, yung parang kapag merong numbness sa jaw, caused by grinding, yung mga ganyan. Wala namang pain. So, sabi, baka Bell's palsy. But again, we'll never know until we get the doctor's opinion. Okay? Oh, ito na. Totoo na talaga to. Totoong hospital na to. Sure na kami, ha? Ito na kami. I will not vlog na moving forward hanggang makalabas na lang kami. Okay? Para matutukan ko itong isang to. You okay, Luna? So again, wala naman siyang feeling sa kanyang extremities. Really just limited to his face. Not sticky. Mm-hmm. Popsy? Are you okay? Okay naman, guys. Okay? Talagang I think they're just trying to clear a possible stroke, no?
Pero in fairness, we were seen right away. Tsaka nagulat ako dun sa lobby ng ER. Halos walang tao. Parang may mga 3-4 lang na nakaupo dun sa main lobby. So, right after we informed the reception about his symptoms, pinapasok ko agad kami sa isang room where more questions were asked, mukhang by a senior nurse here. And then after that, chinek-in na agad kami dito sa room. Tapos pagdating ko dito, kinuhaan na siya agad ng dugo and others, tinest yung sugar niya. Okay naman. ECG. Babe, ECG, diba? ECG na daw agad in a few minutes. Kinuha na ako ng rectal temperature. Ano? Kinuha na ako ng rectal temperature. Pero tignan mo, ngumiti ka, babe. See guys, yung kabila, hindi umaangat. Tapos, Mama, can we go sit down? okay. Tapos napansin ko kanina kasi nung nagsasalita siya, he didn't realize only his left eye was blinking. So, ayun. Siyempre, kailangan na talaga natin muna siyang ipacheck bago tayo mag-proceed sa bakasyon. If we need to cut our vacation, we will. Okay naman sa kapatid ko. Okay? Are you worried about Papsi, Luna? Yeah, but he's gonna be okay. Binugbog po ako ng asawa ko. Uy, huwag kang ganun. Okay na. Na-ECG na siya. Doktor na lang kulang para i-analyze yung lahat ng ginawa sa kanya. In fairness, napakabilis naming na-check at na punta dito sa bed sa ER. Mamaya ikikwento namin sa'yo pag nakalabas na kami. Yung mga kwento ng mga nurse tungkol sa mga busy days nila and not so busy days like today. So, in a way, sinuwerte din kami, no? Oh, may nakaabang. Okay. Waiting na lang kami. Talaga nga naman, of all the days. That's okay, darling. Na-feel ko kanina yung pagising ko eh. Ay ko, what's wrong with my tongue usually? Parang ano nga yung tongue ko? Parang may inject. Parang may anesthesia. Parang may anesthesia. Same feeling. Kaya nga, punta ako sa banyo, stretch ako mga kaya. Ako hindi nagpa-follow yung ano. Pikit ka. Ayan o, nakita nyo guys, ang pumipikit lang sa kanya, yung left. Minsan naiiwan yung right niya. Kakatapos lang nung consult with the main doctor. Okay na. Tuloy ang bakasyon. Tuloy ang lakwatsa. Ngumiti ka muna. Tulungan niyo po ako. Binubugbog po kasi ako Hoy, ng asawa ko. don't say that. Ngumiti ka muna para makita nila. Yung ano. Pa-cute o hindi? Dali. Smile. Oh, kita nyo guys? Tapos, slowly, close both eyes. Oh, nahuhuli ng slight yung ano. Okay, tapos tignan mo, blink ka lang ng normal. Oh, yung kabila lang nag-blink, nakita nyo? So, it is Bell's palsy. Buti na lang maaga pa naman daw, sabi ni Doc, with the medication that they will prescribe. Normal movement, sabi niya, should return in about 6 weeks. So, sabi niya, wala naman daw restriction sa movement, sa food. They think it's usually caused by a virus, sabi, no? Ayun. Okay. Yun nga. I-refer ako sa ENT, di ba? Oo, ENT, unnecessary naman daw yung CT scan. Ang daming ginawang mga physical exam sa kanya, no, to make sure na walang affected sa mga extremities niya. At saka, ang galing din ng Quebec healthcare. I mean, nakaka-believe We yung are ER. impressed. We are impressed. Akala ko talaga maghihintay kami na matagal sa ER, no?
Alam mo naman, yung naririnig nating lagi mga storya. Pagka-check-in na, pagka punta natin sa desk, pasok agad, no? Oo. And it wasn't only because I think of his symptoms, no? Wala talagang pila mismo dun sa mga triage, yung desks. Wala. Walang mga nakaupo. Ayun. Okay, sige. I'll talk to you again pag nasa car na kami. We're just waiting for our discharge papers. Okay na kami! Okay na kami! Hi! You worried? You worried? See, I told you Papa's gonna be okay. Ayos lang. Wala. No, we have to buy it. Para hindi mag-ano. Pero hindi naman bumabagsak. Ayun nga. Parang ang less ano na eh. Maganda maga. Gusto mo He's kumain, okay. Okay ako, miski sandwich lang ako habang nag-drive, kuya. Actually, ito masarap to kumain kami. Rice bowl. Mabilis lang. Luna, Gutom see? ka na ba? I'm okay. Parang ano. Hi! What did you do while we were in the hospital? Pero masarap naman. Kumain na kami. I'm playing here. Oh, there's a park kasi Gusto over mo there. order tayo sa isang ganyan, hati tayo? Okay. O sandwich na lang? I'm fine with the sandwich. Ayo, kasi kami nag-order kami. See, Luna, did you eat? Did you eat? No, played in the park. Played How about in you? the park, right over there kasi si park. Park. We're finally going to Montreal. It's now 4 p.m. Nag-check out kami sa Airbnb ng 11 a.m. Oh, at least okay na lahat. Oh, okay ka Ilang oras ba? ka sa hospital? Mga 2 oras? Yeah, nakapag-playground naman to. Parang an hour, how long yung Oo, una mo? Tama. In 2 hours. Ayun, tapos na kami sa Na-discharge. ospital. In fairness, ang bilis sa mga pangyayari. Blood test, sugar test, ECG, the doctor's consults. Okay na. Oh, Bell's palsy it is, and he will take some medication initially for a week. Nabili na namin yung gamot dito. Thank you. Actually, matagal yung pila sa gamot. Okay na. Bakit kami mabili? Sabi nung isang nurse doon. Actually, 2 versions eh. Yung unang nurse sabi niya, hindi, mabilis talaga kami dito sa Quebec. Walang pila daw tulad nung sa Toronto. Pero yung pangalawang nurse sabi niya, May bad days din daw. may bad days din ah. Ibig sabihin, sobrang dami nilang ginagawa. But specifically, she said, on days na maganda ang weather, which is today, talagang slow day daw sila. Ganun daw usually. So, sinuwerte din kami na today kami kahit papano napunta doon, walang pila. Okay, so balik sa biyahe because the doctor said it's okay for him to travel but he was advised to consult with our family doctor as soon as we get home sa Windsor. Sinabi namin kung kailan kami babalik. Pati yung ENT, kailangan daw May magpa-consult. referral na rin. Oo, may referral na rin. At wala siyang, sabi niya, it's not a stroke. Hindi rin daw kailangan i-CT scan. They're confident it's Bell's palsy after the many physical tests that they also did to him earlier. Okay, it was very efficient and we loved the doctor. He sounded so authoritative and knew everything he was saying at pogi. Ang galing, 'di ba? Okay. Sa mga sa mga nanonood ng The Pit, parang siya yung si Doc Rabi, ano ba 'yon? Yung main doctor dun sa The Pit na series. Parang ganun yung dating niya. Oh. I loved it. Yeah, let's just have dinner. Hindi, may one stop lang tayo bago tayo mag-check-in dun sa Airbnb natin sa Montreal. We will go to the St. Joseph Oratorio. I-change mo, sorry. Okay? Saka, See you guys later. Pero okay na si Jay. Okay na kami. He's safe to drive. Walang restrictions. Okay? Kaya wag nyo na akong sabihan na kawawa naman. May Bell's palsy na nagmamaneho pa. Okay? We're good.